Hello mga Mr. and Mrs. For today's video, samahan natin sila kayo na magluluto ng kanyang recipe na pulaw o kaya yung kanin na may pasas. Bumili nga kami ng 1 kilo ng karne ng bakat, hinugasang namin maigi pagkarating namin ng bahay at inilagay sa kaserola. Then, sunod-sunod nang inilagay nila kayo mga panimpla niyang pampalasa. Una nga niya naglagay ng coriander seeds, cumin seeds, fennel seeds, cardamom seeds, cloves, star anise, nilagyan din niya ng bay leaves, betchin, asin, magic sarap, at 1 peraso ng beef cubes. Tapos binuhusan niya ng maraming tubig at isinalang sa kalan dahil pakukuluan niya yan. Inantay lang niyang kumulo hanggang sa makuha niya yung tenderness na gusto niya sa karne. Nung malambot na nga yung karne, iniahon niya muna at hiniwalay at hindi niya tinapon yung sabaw kasi gagamitin niyang pansabaw mamaya. Sa kabilang kaldero naman, nagpainit siya ng mantika tapos naggisa siya ng maraming sibuyas. Dahil sa recipe nito, kailangan talaga ng maraming sibuyas na magigisa or kaya mapiprito hanggang sa maging golden brown ang kanyang kulay. Pag golden brown na nga ang kulay ng sibuyas, sunod na niyang inilagay yung karne ng baka na pinakuluan niya kanina. Pinekos-mekos lang niya hanggang sa manuot yung lasa ng sibuyas doon sa karne tapos sunod niyang inilagay ang kamatis. Tinimplahan niya ulit ng betchin, beef masala, coriander powder at saka ng ginger garlic paste. Sunod ang walang katapusang pagmamekos-mekos hanggang sa manuot lahat yung mga nilagay niyang spices. Then, naglagay siya ng yogurt na plain. Maraming benefits nga ang yogurt dahil mayaman ito sa protein, calcium at vitamins at marami din itong probiotics. Ang probiotics ay tumutulong para ma-boost ang ating immune system para makaiwas tayo sa anumang mga sakit. Na tumutulong para protektahan ang ating mga buto at ngipin at tumutulong din na mag-prevent ng kahit na anong digestive problems. Sunod na ngang inilagay nila kay yung sabaw na pinagpakuluan niya ng karne kanina. Kailangang sukatin kung ilang tasa ng sabaw ang ilalagay kasi ganoon din dapat kadami kung ilang tasa ng bigas ang ilalagay mamaya. Para sakto lang yung luto ng bigas mamaya, hindi gaanong lata or basa yung kanin. Pagkatapos kang malagay yung bigas, kailangan lang siyang constantly na halu-haluin para hindi masunog yung ilalim. Habang kumukulo na nga, ay inilagay na din nila yung hiniwa-hiwa niyang carrots. At pag umalsa-alsa na nga yung bigas at nagiging kanin na, pinahinaan lang niya yung apoy. Inantay lang niya na mainin yung kanin hanggang sa maging luto na. Tapos, inilagay na niya yung pasas. Hindi ko nga nabidyohan yung paglalagay niya ng pasas dahil nakalimutan kong pindutin yung play ng aking video camera. Then next naman niyang inilagay yung mani. Dapat nga ay cashew nuts yung ilalagay yan o kaya yung buto ng kasoy. Kaya lang kasi mahal daw at hindi naka-sale. Kaya for the go na lang kami sa mani. And luto na yung recipe nila kay na Afghani pulaw. Kain na tayo!